Magandang araw po mga kawangis ko kung sa man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapako UFW dyan, lalong-lalo na dyan sa Middle East, Yumkin side. Sa mga nakasubscribe na sa akin, Shukran Kater. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please lang subscribe my channel and likes din mga videos ko. Ngayon ang pag-uusapan natin tungkol kay Atty. Panelo na ang pagpasok ni Remulla, ni Boying Remulla sa ombudsman, kahit andun na siya sa DOJ, ay kagustuhan po yan ni Bongbong Marcos. Kasi daw hindi naman yan magdadalawang isip si Remulla kung hindi siya sinasabihan ni Bongbong Marcos na pumasok sa ombudsman dahil gusto niyang harangin ang pagtakbo ni VP Sara sa 2028 bilang isang president sa 2020 election. Kasi wala na silang ibang dahilan kundi harangin si VP Sara. Kaya ito nanggagalayit si Atty. Panelo. Siyempre alam niya yung nangyayari dyan sa Malacanang kasi dati naman siya diyang spokesperson ni dating Pangulong Duterte. Ito pang panurin natin ang kanyang diskurso. Pilitan si Remulla, Mr. President. Talaga bang ikaw gusto mong sirain ang sarili mo? Ang hirap mong ipagtanggol. Kasi nga ikaw gumagawa mismo ng kalokohan mo. Kalokohan nila. Complicit ka Tinotolerate mo sila Kaya gustong-gusto man kita ipagtanggol dahil hanga ako sa tatay mo. Paano ka ipagtatanggol sa ginagawa mo? Pinagpipilitan mo yan si Remulla. Sapagat si Remulla, hindi naman yan papasok dyan kung hindi mo tinimbrehan yan. Tigilan nyo na yan. Meron ka pang halos 3 taon pa o mga 2 taon mahigit upang makarecover ka para yung tatay mo maging proud sa'yo. Sayang ka. Sayang ka. BBM, sayang ka. Kayo naman mga sa JBC, pwede ba? Itigil nyo na rin yan. At ikaw naman, Mr. Vargas, nakakaya ka naman kung di ka recuse. Huwag ka nang pumasok dyan. Yung palang asawa mo kaklase ni Remulla. Wala naman tumatanggi kung totoo o hindi. Ibig sabihin totoo dahil hindi nyo tinatanggi. So ibig sabihin, masyadong klaro. Kaya pwede ba? Tumigil na kayo. Huwag nyo nang hintayin ang hagupit ng taong bayan at kayo'y ikulong lahat. Opo, lalo na Attorney Sal na nauuna pa yung politika Na makakain ba yan, Attorney, kung ng mga Pilipino kung si VP Sara ay mabarred dahil nga sa pagtakbo sa 2028 dahil may mga kasong kakaharapin sa ombudsman? Yan ba talaga yung number 1 na solusyon sa paghihirap ng mga Pilipino, Attorney? Kaya BBM, bitawan mo na si Martin Romualdez kasi. Magpakalalaki ka, Mr. President. Huwag kang papatalo dyan sa pinsan mong yan. Nasisira ka lang. O ayun, narinig nyo na mga kawangis ko. Malinaw na malinaw pa sa sabaw. Ang pag-apply ni Boying Remulla sa ombudsman sadya po yan. May intention talaga sila. Kasi kung titignan nyo, ang taas ng posisyon niya sa DOJ. Bakit lilipat ka pa sa ombudsman kung wala kang intention, di ba? Kasi kapag may mga Judas Barrabas at Tanas diyan sa Malacanang at ang iniisip lang nila yung kapakanan nila na tatagal sila sa kanilang kapangyarihan. Ayan sila. O di ba? Kasi kung titignan mo sa sinabi ni Atty. Panelo, ang nagbigay po ng advice sa si Bongbong Marcos. Kasi nga, hindi naman yan gagalaw si Boying Remulla kung hindi yan walang advice na galing sa Malacanang. Ito naman si Bongbong Marcos yan. Siyempre magkukunwari na walang alam. Lahat naman sinasabi niya wala siyang alam Kaya hindi naniniwala si Atty. Panelo na walang kinalaman ito yung Pangulo, si Bongbong Marcos. Dahil alam niya, dahil siya dati naman ang spokesperson ni Pangulong Duterte, kaya alam na yung nangyayari dyan sa kalakaran sa Malacanang. Kasi nga, malakas ang porsyento, malakas po yung puntos ni VP Sara na sa 2028
president election, malakas talaga yung mga Duterte. Malakas talaga. Kahit ngayon, ang dami pa rin mga Duterte supporters. Kasi kung titignan nyo yung tumakbo ngayong midterm election, halos lahat ang inendorso ni Bongbong Marcos ng mga baguhan. Walang kahit isang nanalo. Kasi yan sa Tito Soto, sa Ping Lacson, maraming kagad yung supporters yan eh. Kasi mga veterano na yan sa mga veterano na yan sa eleksyon. Kaya hindi na pwedeng sabihin na inendorso yan ni Marcos Jr. Walang rason doon kasi nga simulat sa pula maraming kagad yan mga supporters. Kaya ngayon ang ginagawa ni Bongbong Marcos, gagawa siya ng paraan para maharang ng husto si BP Sara na tumakbo sa election sa 2028. Kaso lang hindi yan. Kaya ngayon, ang pinaka last source lang nila, kailangan hawakan ni Remulla yung ombudsman. Kasi di ba may mga pinel na kaso sa ombudsman kay BP Sara. Kaya kung siyang hawak, natural gugulong yung kaso sa ombudsman kasi siya nang may hawak. Kaso lang, wala namang integrity wala namang integridad si Remulla kasi nga ang dami niyang kaso sa ombudsman din, di ba? Tingnan mo, ayun pala nag-i-interview doon sa kanya yung asawa niya, classmates sa law school ni Remulla. Ay ang usapan daw yung roles kapag may mga kaso sa ombudsman, hindi ka pwedeng bigyan ng clearance kasi nga bawal sa kanila yung may kaso. Kasi ang lumalabas ngayon, parang i-dismiss yung kaso sa ombudsman para makaran lang siya sa ombudsman, makasali siya doon sa di ba in-interview na siya? Kaso lang kahit ano pang gawin, kung mayroong endorso doon sa Malacanang, kahit sino, pwedeng ibigay sa kanya yung posisyon na yan. Kasi nga mataas ang kapangyarihan niyang ni Bongbong Marcos. Pwede niyang kausapin baka kausapin niya yung mga taga-ombudsman na siyang hawak ng posisyon diyan. Kasi ang susunod ilang buwan na lang, susunod 2026 na yan eh. Pagdating ng 2026 sa mga gitna ng 2026, maglilipan na yan ng mga gustong tumakbo sa politika ngayon 2028. Kaya mga mid ng ng 2026 maglalabas na yan, magpapapugi na yan. Kaso lang napakalakas talaga yung dating ni BP Sara as a president sa 2028, kaya marami ang maglalabas na naman ng mga paninira sa kanya. Kaya wag na kayong mabigla mga kawangis ko kasi nga hindi yan maiwasan kasi ngayon nga naglalabasan na ngayong mga Judas Barrabas, Satanas, di ba? Kaya sama-sama na lang tayong tulungan sa darating na election sa 2028 kung walang mangyaring masama kay BP Sara kasi ngayon parang tingin natin parang lahat ng bagay ginagawa ng mga kalaban para hindi siya matuloy na tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Kaya kung titignan mo si Atty. Panelo, parang nanggigigil din sa galit kasi nga parang bakit pinapayagan pang magpa-interview sa ombudsman si Boying Romulia basta mga Judas na may kaso pala siya sa ombudsman. Kaya kung ako sa atin, mapagmatsyag tayo mga kawangis ko. So, yun muna yung update natin mga kawangis ko. Sa mga hindi pa nyo nakasubscribe, please subscribe my channel. Sa mga kapwa ko OFW, masalamin, bye-bye.